Mga kachokaran, kamusta? Magandang araw. Tara, talakayin natin ang panibagong balita ngayon sa NBA. Kaya tara na, simulan na natin. Tyrese Haliburton inilahad na ang dahilan ng kanyang Achilles injury. Hindi lingid sa kaalaman ni Tyrese Haliburton ang epekto ng nakakapagod na 82 games sa paglalaro sa isang season. Pero hindi siya naniniwala na isa ito sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga pinsala sa Achilles tendon. Ang kanyang komento ay naaayon sa pahayag ni NBA Commissioner Adam Silver na nagpahayag na ang bilang ng mga laro at minutong nilalaro ay hindi isang malaking faktor sa pagtaas ng mga Achilles injury sa liga. Si Haliburton mismo ay nasama sa listahan ng mga NBA players na nagsuffer ng Achilles tendon injury noong nakaang season na nakuha niya sa maagang bahagi ng makasagupa nila ang Oklahoma City Thunder para sa NBA Finals. Bago pa ang nasabing injury, ang 23-year-old na guard ay nakikipaglaban na sa kanyang calf strain injury sa kasalukuyan ng playoffs. Sa kabila nito, nagawa niya pa ring laruin ang unang 6 na laro ng serye bago dumating ang trahedya sa kanyang karera. Gayunpaman, hindi man lang tumagal si Haliburton ng isang buong quarter. Na-score lamang ng 9 points sa unang bahagi ng first quarter. Ang pagkawala ng All-Star guard ay nagbigay ng labis na kawalan sa team. Naging emotional siya nang hindi niya nagawang matapos ang NBA Finals. Si Haliburton ay inaasahang mawawala sa kabuuan ng 2025-2026 season habang siya ay nagpapagaling mula sa injury. Ang kanyang pagkawala ay mag-iiwan ng malaking kawalan para sa lineup ng Pacers. Ngunit siya ay nananatiling optimistic pagdating sa kanyang hinaharap at nakatuon ng suporta sa kanyang kupunan sa anumang paraan na magagawa habang siya ay dumadaan sa isang rehab. Si Steph Curry naman may inamin. Maraming nakakaalam na hindi ugali ng mama na to ang maghabol ng isang record. Ngunit magsisinungaling siya kung sasabihin niya na hindi niya tinitignan ang mapabilang sa top 10 all-time scoring list. Si Steph Curry ngayon ay papasok na sa kanyang ika-17th season at kasalukuyang umaangat sa all-time scoring list nang malagpasan niya ang Hall of Famer Jerry West para sa 24th spot. Sa 23 players na nasa kanyang harapan, 4 sa mga ito ang aktibo at naglalaro pa sa ngayon. Para sa number 1 spot ay si LeBron James, Kevin Durant para sa number 8, James Harden para sa number 11, at Russell Westbrook para sa number 20. Sa isang interview ay inamin ng Warrior superstar na ang pag-abot sa top 10 all-time scoring list ang kanyang tinitingnan sa ngayon na hindi na malayong mangyari. Sa ngayon, si Curry ay meron ng 25,386 points sa kanyang karera, kung saan ay 2,903 points na lang ang kanyang bubunuin para makarating sa number 10. Sa kasalukuyan ay okupado ng Basketball Hall of Fame Carmelo Anthony. Siya ngayon ay kulang ng 819 points para maukupa ang number 20th spot at 1,324 na points para makuha ang number 15 spot. At mapunta naman tayo kay Marcus Smart. Opisyal na siyang pumirma bilang isang Laker. Ang purple at gold na kupunan ay nag-anunsyo ng pagpirma ng dating Defensive Player of the Year, kung saan isa ito sa mga mahalagang hakbang ng kupunan para sa off-season. Nagkasundo si Smart at Wizards Management para sa isang buyout na kontrata na nagbigay daan sa 31-year-old na pumirma ng 2 taon, $10 million deal para makipagtambalan kina Luka Doncic at LeBron James. Bago lumapag sa LA, si Smart ay na-trade sa Memphis bago mag 2023-2024 season. At kalaunan ay na-trade sa Washington Wizards noong Pebrero bilang bahagi ng isang trade deadline deal. Nakuha ni Smart ang Defensive Player of the Year honors noong 2022, kung saan nakarating ang Boston sa final sa taon na rin yon. 3 beses din siyang hinirang bilang All-Defensive Team at naging regular starter para sa huling 5 taon ng kanyang paglalaro sa Boston bago lumipat sa Memphis noong 2023. Gayunpaman, ang mga injuries ay nag-sideline sa kanya sa labas ng court sa halos lahat ng nakalipas sa 2 taon na nakalimita lamang sa kanya ng 54 games. Bagamat hindi bigating scorer,
Nagka-average lamang ng hindi hihigit sa 13 points per game sa isang season. Kanyang kasanayan sa pagdepensa ay ang mga eksaktong kailangan ng Lakers. Mula sa isang roster na may mga dekalibring scorer, si Smart ay inaasang gaganap sa isang malaking papel bilang defensive anchor ng koponan. At makakatulong niya sa trabahong ito ang mga top pick na sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia. Umaasa ang LA management ng mas malakas na lineup matapos ang kanilang masakit na first round exit laban sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang season. Kayo ba? Ano ba ang masasabi nyo sa ating balita ngayon?